Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Rene Boy Tuya. Shoutout kay Ariel Madla. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Sa lugar ng mga mangkukulam, si Charlie ay gumawa ng panganib na gawain, para lang makakuha siya ng gamot sa loob ng pagawaan na nasasakupan ng mga mangkukulam na elf. Sa kanyang binalak, gumawa siya ng isang hakbang na napakapanganib sa matandang lost sa lugar ng mga mangkukulam. Si Charlie ay gumamit ito ng nakakalason na halaman at ito ay nakapagbigay kay matandang lost ng pagkahimbing na walang malay. Sa sobrang ninais ni Charlie na mapaghigantihan niya si Daryl ay kahit na ang panganib na pwede siyang mahuli ng mga mangkukulam, at pwede siyang maparusahan at mapaalis sa lugar ng mga elf. Bagong kabanata, si Charlie ay mabilis na bumalik sa kanyang kubo, at madali-madali ito. Para bang isipin ng mga mangkukulam na elf at ni Master Ken, kung siya ay unang paghinalan, masasabi niya na magdamag siyang nasa kubo niya at hindi ito umalis. Sa kabilang banda, si Daryl at Miss Yui ay nasa loob ng kubo, na para bang mag-asawa. Oo, ninais ni Yui na manatili ng isang gabi sa kubo ni Daryl, at kagabi na ito ay may nangyari sa kanilang dalawa. Nakuha ni Daryl ang pagkababae ni Yui at si Yui ay kusa niya itong ibinigay ay Daryl dahil sa labis nitong pagkaibig kay Daryl. Nang mapansin ni Daryl na tulog na si Yui ay nagpas siya itong lumabas ng kanyang kubo. Tulog na si Miss Yui, napakaganda ng elf na ito. Pinagmamasdan maigi ni Daryl ang mukha ni Yui habang ito ay natutulog. Si Daryl ay humalik sa ulo ni Yui. Makapagpahangin muna, ako ay lubos na nagugulat sa mga nangyayari sa akin sa lugar ng mga elf. Kanina lang ang magandang babaeng elf na ito na nasa aking kama ay may ginawa kami sa isa't isa na hindi dapat nangyari. Dahil ang mga elf ay masyadong sagrado, sa kanila lahi dapat ang maging kasintahan nila ay isang elf din. Walang anuman nila lang ang nararapat sa kanilang mga puso. Pero ngunit ngayon ang babaeng ito ay lubos na umiibig sa akin. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Si Daryl ay dahan-dahan tumayo sa kanyang kama at ito ay lumabas ng kanyang kubo. Si Daryl ay naglakad-lakad para makapagpaangin. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang figure ng isang lalaki, na sobrang nagmamadali. Oo, si Charlie ang nakita ni Daryl at sa gantong oras ay labis na kuryosidad ang isip ni Daryl. Anong ginagawa ng lalaki iyon? Bakit sa gantong oras ay para bang ang layo ng kanyang pinagmulan? At ano ang mga bagay na hawak niya? Pinagmamasdan ni Daryl si Charlie habang ito ay naglalakad sa hindi kalayuan. Sa wakas, nakarating na din ako sa aking kubo, at ngayon hawak ko na ang gamot na ito na pwede ko gamitin para sa vin na iyon. At ngayon hawak ko na ang magiging kapalaran mo Vin na kung ano ang mangyayari sa'yo sa lugar namin mga elf. Bulong ni Charlie sa kanyang sarili. Nang makita ni Daryl na si Charlie ay nagmamadaling pumasok sa kanyang kubo. Agad na pumasok sa isip ni Daryl na puntahan ng palihim si Charlie at tignan ito. Saan kaya galing si Charlie, at ano ang kahon na hawak niya? Gusto kong makita ang nilalaman ng kahon na iyon. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. At mabilis itong naglakad patungo sa kubo ni Charlie. Si Charlie naman ay labis ang saya na pinagmamasdan ang kahon na nasa harap niya. Ang kahon na ito, masyado ako naghirap para makakuha lang ng gamot na tulad nito. Ngunit ang gamot na ito ay alam ko ay masyadong mapanganib. Ayoko man maging ganid para sa iyo Vin, ngunit kailangan mo na talagang mawala sa lugar namin mga elf. Dahil alam ko kapag tumagal ka pa dito, ay baka lahat ng atensyon ng ibang mga elf ay mapunta sa'yo. Sabi ni Charlie habang ito ay nakatingin sa kanyang kahon. Oo, si Charlie ay sobrang selos kay Daryl dahil para sa kanya ang pansin ni Master Ken, Yui.
At Lynn ay nakukuha na ni Daryl, kahit ito ay isang tao, pansin ni Charlie ang halaga ni Daryl sa kanila. Ito ay labis-labis na kinainis ni Charlie, lalo na pagdating sa anak ni Master Ken na babae. Hindi alam ni Charlie na kanina pa si Daryl sa labas ng kanyang kubo, at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Nagulat si Daryl sa kanyang narinig. Ano? Ang kahon na hawak ni Charlie kanina ay may nilalaman na isang mapanganib na gamot, at ito ay gagamitin niya laban sa akin. Lubos talaga ang galit sa akin ng elf na ito. Kahit wala naman akong ginawang hindi maganda sa kanya, pero sa puso niya ay isa akong kaaway at karibal sa mga elf na tulad nila Miss Lynn. Alam ko na nagseselos itong si Charlie sa akin dahil kay Miss Lynn ngunit hindi ito makatwiran para gumawa siya ng hakbang laban sa akin. Nais pa ata ako nito mapatay. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Ano kaya ang mapanganib na bagay sa loob ng kahon na iyon? Tahimik na nakatingin si Daryl sa bintana ni Charlie na medyo nakabukas. Si Charlie ay maingat na binuksan ang kahon na nasa harap niya. At nang mabuksan niya ito, nakita niya ang isang bote na kulay pula at kitang-kita sa buti na ito ay ang nilalaman niya ay isang tubig. Ano ang gamot na ito ay parang isang tubig lamang, may bisa ba talaga ang gamot na ito? At ano kaya ang pwedeng panganib na mabibigay ng gamot na ito? Sabi ni Charlie. At sa labas ng kubo si Daryl ay halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita niya ang bote na nasa harap ni Charlie. Ano? Meron pala dito niyan. Ang gamot na iyan ay para sa mga hayop sa pagtatalik, ginagamit ito para makakuha ng isang dangal ng isang nilalang. Oo, alam na alam agad ni Daryl ang gamot na nakuha ni Charlie ay ang gamot sa pagtatalik. Pag ito ay nainom mo kahit ito ay ipatak lang ng kaunti sa tubig na iyong iinuman ay maaari kang mag-init at makakapagbigay sa iyo ng sigla sa pagtatalik. Ang gamot na ito ay nakakapagbigay ng sobrang gana at pagkahayok sa pagtatalik. Gulat na gulat si Daryl sa kanyang nakikita. Ito ba ang sinasabi mapanganib ni Charlie na gamot? At ito ay gagamitin niya laban sa akin. Tumawa si Daryl sa kanyang isip. Haha, ang Charlie na ito ay masyado nakakatawa. Akala ko nang una ang gamot na iyon ay makakapagbigay sa akin ng anumang panganib. Ngunit ang gamot na ito ay para lang sa pagtatalik. Ngunit saan nakuha ni Charlie ang gamot na ito, at para bang ito ay kanyang ninakaw mula sa malayo? Dahil kanina lang si Charlie ay parang balisa at nagmamadali na pumasok sa kanyang kubo. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. Habang sa loob ng kubo ni Charlie, si Charlie ay nakangiting peren ngunit nang bigla niya naisip ang nangyari sa lugar ng mga mangkukulam ay agad ito nagbago ang kanyang itsura. Oo nga pala, kamusta na kaya ang matandang mangkukulam na iyon, sana naman walang nangyari sa kanyang masama. Dahil sa aking ginagawa kanina lang ang matandang mangkukulam na iyon ay pwedeng masupyukat sa usok na may lason na tinataglay. Sana ay naligtas siya ng mga kasamahan niyang mangkukulam. Bakit kasi naisip pa ng matandang mangkukulam na elf na iyon ay manatili sa loob ng kanilang pagawaan ng mga gamot? Sabi ni Charlie nang medyo naiinis. Nang marinig ito ni Daryl agad siyang nagtaka. Ano ang sinasabi ni Charlie? Saan ang lugar ng mga mangkukulam, at sa lahi ng mga elf ay may isa pa itong uri? May mangkukulam pala sa lahi ng mga elf. At sa lugar ng mga mangkukulam doon pala galing itong si Charlie. At alam ko sa kanyang pagkakasabi ay may ginawa itong hindi maganda sa kanila. At ang gamot sa kanyang harap ay nagmula sa mga mangkukulam na elf. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili na may kuryosidad. Oo, sa pananatili ni Daryl sa lugar ng mga elf. Kahit kailanman hindi ito nabanggit ni Master Ken o si Yui man lang ang tungkol sa mga mangkukulam na elf. Akala ni Daryl sa lugar ng mga elf ay iisa lang ang kanilang lahi. Kaya ito ay labis na nagulat. Nais ko mapuntahan ang lugar ng mga mangkukulam na tinutukoy ni Charlie at nais ko malaman kung ano mang tinataglay nilang kasanayan. Lalo na sa paggawa ng mga gamot. Oo, si Daryl ay isang mahusay at master sa paglinang ng mga elixir at gamot. Sa kanyang nagdaan na taon, siya ay nakagawa ng mga gamot at mga elixir sa kanyang buhay. Ang antas ng pagiging alchemist ni Daryl ay sobrang taas na. Habang iniisip ito ni Daryl ay nagpasya na itong bumalik sa kanyang kubo. Mabilis na umatras at umalis si Daryl sa kubo ni Charlie at ito ay bumalik sa kanyang kubo. Nang malapit na si Daryl sa kanyang kubo, nakita niya ang isang figure na nasa labas. Nako, nagising ata si Miss Yui. Ginoong Vin, san ka nang galing? Tanong ni Yui nang nakangiti kay Daryl.
Nang marinig ni Daryl ang tanong ni Yui agad itong napakamot ng ulo. Miss Yui, ako ay naglakad-lakad lamang upang makapagpaangin. Bakit gising ka pa? Tanong ni Daryl. Kanina lang habang ako ay papalabas ikaw ay mahimbing na natutulog, kaya naisip ko na wag ka nagisingin para ako ay samahan. Ginoong Vin, nagising ako nang maramdaman ko wala ka na sa tabi ko. Dahil sa aking panaginip ako daw ay iniwan mo. Umalis ka daw sa lugar namin mga elf nang hindi ka man lang nagpapaalam sa akin. Ako ay labis na natakot at nalungkot sa aking panaginip. Si Yui at mabilis na yamakap kay Daryl at sinabi, "Wag mo ako iiwan, Ginoong Vin, hindi ko kakayanin kung ikaw ay umalis sa lugar namin mga elf." Nag-aalala sinabi ni Yui kay Daryl. Nang marinig ni Daryl ang mga salita ni Yui agad ito, sumagot. "Miss Yui, hindi mo kailangan mag-alala, dahil wala akong balak na umalis sa lugar niyong mga elf, at kung darating man ang araw na ako ay mapaalis dito, maaari ko bang malaman kung sasama ka sa akin?" Pabirong tanong ni Daryl habang ito ay nakangiti. "Oo, Ginoong Vin, sasama ako saan ka man magpunta. Ipagtanggol kita at gagawin ko lahat para maprotektahan kita," sabi ni Yui kay Daryl. Oo, dahil sa isip ni Yui ay si Daryl ay walang kakayahan na ipaglaban niya ang kanyang sarili at hindi nito kayang maprotektahan ang kanyang sarili dahil si Daryl ay walang tinataglay na spiritual na lakas. Si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Kung ganun ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Miss Yui. Dahil sa ganun magiging panatag ako na kasama kita." Oo, sa isip ni Daryl, nais niya din protektahan si Yui sa anumang oras at ninais na din ni Daryl na makasama si Yui sa kanyang paglalakbay. Dahil ang kabaitan at pag-ibig nito na pinaramdam kay Daryl ay labis na kapagbigay kay Daryl ng saya. Nang pumasok na ang dalawa sa kubo ni Daryl, agad naisip ni Daryl ang narinig niya kay Charlie. "Miss Yui, may nais sana akong itanong sa iyo kung maaari lang," sabi ni Daryl kay Yui. "Ano iyon, Ginoong Vin, mukhang ito ay napaka-importante," sabi ng mahina ni Yui kay Daryl. Kumamo ng ulo si Daryl at sinabi, "Miss Yui, sa lahi niyong mga elf, may isa pa palang uri ninyo." "Ano ang lahi ng mga mangkukulam na elf at saan sila manatili?" tanong ni Daryl. Nang marinig ni Yui ang tanong ni Daryl, agad ito nagtaka. "Ginoong Vin, paano mo nalaman ang tungkol sa mga mangkukulam na elf?" "Ang mga mangkukulam na elf ay masyadong sagrado sa amin, ni hindi pinapayagan ni Master Ken ang sino man pag-usapan ang tungkol sa kanila. Para ito ay maprotektahan, dahil ang mga mangkukulam na elf ay isa sa mga mahalaga lahi namin dahil sa kanila kami nakakakuha ng mga gamot sa mga sakit. Minsan kasi dumating ang sakuna sa lugar namin. Nagkakasakit ng malubha ang mga elf, at para itong isang virus. Ang mga mangkukulam na elf ang nagbibigay ng supplies sa amin para maagapan ang sakuna na dumating sa lugar namin. Para hindi mapunta sa panganib ang mga mangkukulam na elf sa mga nais sumikop sa amin. Nilayo sila ni Master Ken at binigyan ng sariling lugar para doon nila ipagpatuloy gumawa ng mga gamot at elixir, at para makapagtuklas pa sila ng mga gamot na pwede namin magamit sa hinaharap na sakuna," sabi ni Yui kay Daryl. "Tama ka nga, Ginoong Vin, ang lahi ng mga mangkukulam na elf ay iisa sa amin." "Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila?" tanong ni Yui kay Daryl. "At Ginoong Vin, kung ikaw ay nagbabalak pumunta sa kanilang lugar, wag mo na itong gawin. Dahil mahigpit na pinagbabawal ang sino mang pumunta doon. Kapag nalaman nila Master Ken na ninais mong pumunta sa lugar ng mga mangkukulam, baka ikaw ay paalisan dito. Kaya Ginoong Vin, makinig ka sa akin." Nag-aalala si Yui kay Daryl. "Paano mo ba kasi ito nalaman?" Kumamo ng ulo si Daryl nang marinig niya ang tungkol sa mga mangkukulam. "Miss Yui, kanila lang sa aking paglalakad, nakita ko si Charlie na nagmamadali na bumalik sa kanyang kubo. Kaya naisip ko itong puntahan at makita ang dala nitong kahon." "Oo, si Charlie, Miss Yui, ay may dalang kahon. Sa aking pagmamasid kay Charlie, binuksan niya ang kahon na dala niya at nakita kong ang laman ng kahon na iyon ay isang uri ng gamot. Narinig ko si Charlie kanina lang, Miss Yui, na para bang ang gamot na dala-dala niya ay nagmula sa mangkukulam na elf." "Oo, Miss Yui, kay Charlie ko narinig ang tungkol sa mga mangkukulam na elf." Gusto sana hindi sabihin ni Daryl kay Yui kung saan niya ito nalaman, ngunit sa puso ni Daryl ay ayaw niya na madagdagan ang tinatago niya kay Yui. At para sa kung ano mang pwede mangyari sa binabalak ni Charlie ay may isang nakakaalam ng mga bagay na ito. At pwedeng magsabi ng totoo kung ano mang mangyari hindi maganda.
Gulat na gulat si Yui sa kanyang narinig. Ano? Ginoong Vince, si Charlie ay galing sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Ano ang ginawa niya doon? Kahit si Miss Lin ang anak ng master ng mga elf ay hindi pinahihintulutan ni Master Ken na magtungo doon. Bakit si Charlie ay tumungo doon at ito pa ay may dala-dalang gamot? Kailangan malaman ito ni Master Ken. Nang marinig ito ni Daryl, agad niya pinigilan si Yui. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!